Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Kumusta kabayan? Mga dapat abangan ngayon sa Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Pangarap na ba ay ating abutin sa housing loan ng pag-ibig? Ito'y ating tatalakayin. Mga Pinoy seaman pwede nang tumanggi na dumaan sa Gulf of Aden. According yan sa DMW, alamin sa balitang OFW. At ano ang leap year? At paano nga ba nagkaroon nito? Ating alamin sa Alam Mo Ba To? Ito at ang marami pang iba dito sa ating kumustahan kada Huwebes ng hapon ang Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Once again, good afternoon! At live na live tayo ngayon sa Kakampi Online. Kayo man ay sumusubaybay sa pamagitan ng aming official YouTube channel, FB page, at saan man po kayong panig ng mundo, magandang tanghali, umaga, gabi, madaling araw o at anumang time zone kayo napapabilang, ay tsak na may mga ngumusta sa inyo. Muli, ito ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin David, na mga ngumusta at patuloy na mag-aatid ng mga serbisyo at programa ng ating pong Pag-ibig Fund. Walang iba kundi dito sa Kumusta na ang Pag-ibig Mo. At kagaya ng ating nakakaugalian ay lagi muna po tayo nagkakaroon ng recap dun sa ating previous episode topic, which is ang ating short-term loan. So sa mga kababayan po nating nandito muli, Happy Leap Year! Today is February 29. Yan, yung mga pinanganak ngayong araw na to, no? O marahil ngayon kayo nagbilang uli, no? Tumapat na naman sa eksaktong May February 29. Okay? So sa mga di pa po nakakaalam, this February nagsimula na po ang ating increase sa ating regular Pag-ibig savings na formerly ay 100 pesos lamang po yung pinakamababa. For employee and employer share ngayon ay 200 pesos each na. So ang regular hulog na natin lumalabas ay pumapatak na po ng 400 pesos monthly. At anong ibig sabihin po pag ganyan nag-increase? Syempre, the higher the savings, the higher the dividends. At ito ay pumapabor sa miyembro dahil sa dami at malaki ng kanyang pwedeng maipon at makukuha or mawi-withdraw balang araw. Tandaan po natin ang ating hulog sa pag-ibig ay inyong ipon or savings. Ngayon, ito na po yung quick recap natin. Kasi po pag tayo po yung nag-iipon sa pag-ibig yan, yung mga kababayan nating nanonood, mapa land-based or sea-based OFW kayo or individual payer na marahil nandito ngayon sa Pilipinas, kapag tayo po ay nakabuo na ng at least 24 months or equivalent sa 2 years, ay tayo po ay pwede na makapag-avail ng mga loan sa pag-ibig po. At ito po ay given na kayo po ay may updated or latest na hulog sa pag-ibig. So with that, nandito na po yung short-term loan. Ito yung tinalakay natin last week. So ano ba itong short-term loan ng Pag-ibig Fund? So ito pong short-term loan, nandito po yung tinatawag nating multi-purpose loan. So itong short-term loan, parang ito po yung cash loan po natin sa Pag-ibig. So for immediate cash needs, ayan, nandito po ang short-term loan. So under that, we have the multi-purpose loan. From the word itself, ay pwede nyong gamitin sa anumang pangangailangan, anumang naisin, kagaya ng educational expenses, health and wellness, minor home improvement, at marami pa pong iba. At gano'n naman kalaki ang maaari nating magamit dito. So ito na po yun sa susunod nating slide. Ipakikita natin na maximum loanable amount is you can borrow up to 80% of your Pag-ibig regular savings. Ang interest po niyan ay nasa 10.5% kada taon. Alam niyo po kung ikukumpara niyo yan as compared with other common deposit accounts or other institution na nag-o-offer ng loan po, makikita po natin na mas mababa po yan. Di ba nga may mga nagsusulputang app ngayon wherein nasa 3 or 5% monthly ang interest sa Pag-ibig po, wala pang 1% kasi nga 10.5% po yan annually dito sa ating multi-purpose loan. And it also has easy payment term of either 2 or 3 years. So, gaano kalaki maaari nating ma-loan at magkano yung possible na monthly? Ito po, pakita natin sa ating sample table. So, ito yung computation. Halimbawa, kung 100,000 yung maaari mong ma-loan, so kapag 2 years po, ang monthly lang po 5,000 kada buwan. Kung 3 years ang pinili ninyo,
ay nasa 3,000 plus yung pwede nating maging monthly amortization. Alam niyo po, sa katunayan may mga nakapag-loan pa rito ng even more than 200,000 or 100,000 kasi nga ho nakasalalay yan sa dami or laki na naipon yung hulog sa pag-ibig. Yan ho ang advantage, no? Yan yung kagandahan kung malaki ang inihuhulog ninyo. Dahil kung malaki ang naipon po natin, definitely, malaki yung pwede nating pagkuhanan ng maaaring malon. Kasi nga, yung nalulon po dito ay batay sa 80% of your total savings. If ever man po, no, sa mga kababayan nating nanonood, meron kayong naiwang loan before sa pag-ibig. Ibig sabihin nito, matagal nyong hindi nahulugan or nabayaran yung ating monthly amortization, what will happen there ay meron tayong tinatawag kasi na default o yun na offset. Sa nakalagay po sa form natin, usually 3 consecutive months lang, ay pwede naman subject default, no? Pero sa ngayon naman ay very considerate ang pag-ibig na hayaan pa makapaghulog yung member at umaabot minsan ng 1 taon mahigit. Pero kung na-offset po, ibig sabihin yung total loan balance, including yung interest at penalty ay ibinawas na sa total na hulog po ninyo, ang mangyayari po doon is after 2 years pa po tayo pwede makapag-reloan. Lilipas yung 2 years na yun, hindi pa may hulog ka rin sa pag-ibig on the span of 2 years. Kaya po yung mga kababayan natin, baka mamaya, nag-aatubili kayo mag-loan kasi inisip nyo, laki pa ng babayaran ninyo or may kailangan pa kayong bayaran pabalik. Wala na po. Pag lumipas na yung 2 years or more, ay mag-update lang kayo ng latest na hulog. Tingnan nyo po, baka pwede na kayo makapag-loan. Siyempre, kung nanghinayang kayo dahil siyempre nabawasan yung ipon natin dahil idineduct nga po yung total loan balance, wala naman pong problema. Ang gagawin lang ho natin, hulugan yung patuloy yung pag-ibig at syempre kung maghuhulog na rin lang dahil ipon nyo to, pwede yung hulugan na mas mataas. So that if yung mangailangan bigla, gamitin nyo lang po ang pag-ibig ninyo like the short-term loan natin, itong multi-purpose loan para sa immediate cash needs or for whatever desire ng inyong paggagamitan ng inyong loan proceeds. Okay? So with that, kasunod naman under short-term loan pa rin, kanina tinalakay na natin multi-purpose loan, kasunod natin tatalakayin ang calamity loan. Itong calamity loan, medyo kalintulad lang to ng multi-purpose loan wherein up to 80% of your total savings ang pwedeng ma-loan. It can be paid either 2 or 3 years. Ang pinagkaiba po, mas mababa yung magiging bayarin yung monthly kasi ang interest lang nito annually is 5.95% which is right now the lowest in the market. So this calamity loan program o Pag-ibig Fund, entitled yan, applyan ng ating mga active Pag-ibig members na kung saan sila po ay nakatira dun sa area na declared under state of calamity. So ano ibig sabihin ng under state of calamity? Nagdedeklara po niyan yung tinatawag po natin na NDR-MMC. So ito ay pwedeng applyan lamang within 90 calendar days. So from the initial day of declaration ng NDR-MMC ay may 90 calendar days lang na pwede mag-apply ng calamity loan. And also for Pag-ibig to prove na kayo ay nakatira dun sa area na declared under state of calamity, anong kailangan nating ipakita? So magpakita lang tayo ng 1 digitized government issued valid ID na may address. Nandiyo dyan po yung SSS UMID, driver's license, o di kaya yung ating postal ID, national ID, o yung voter's ID na may QR code. Okay? So yan po ay i-apply lang po natin yan. Parang tulong na rin ho yan ng Pag-ibig, no? If in case na may mga members tayo na nasalanta, no? Yung na-declare na under state of calamity yung kanilang kinatitiran po. So, para makita po natin, ito po yung sample computation. So, wala pala sample computation, no? But anyway, kung gusto nyo mag-apply ng loan po, ay ito po ang gagawin natin. Madali lang po mag-apply ng loan, ha? Yung form na fill outan po ninyo, downloadable online na yan, okay? So, sa mga seaman nating nanonood, kung ang inyong manning agency ay may salary deduction ng short-term loan, pwede nyo papirmahan sa kanila yung form. Pero kung wala naman po salary deduction, no problem po, no? Kayo lang po mag-fill out ng form. At the same time, mag-download na rin po kayo ng Declaration of Income. So, yung Declaration of Income na wala tayong panonotaryo po doon. Ang importante, meron kayong 1 digitized government issued valid ID at given po na meron kayong mga cash card na applicable dito sa short-term loan ng Pag-ibig. At dalawa lang naman yan. It's either yung valid na land bank cash card ninyo o yung loyalty card plus po natin. Okay? So, dalawa lang po yun. Ngayon, kung wala pa po kayong ganung card, no problem po. You can avail or personally apply for those cards to any nearest Pag-ibig branch. At ito po ay kailangan magdala na kayo ng original valid ID po ninyo. Ha? Kung may passport kayo, okay na po yun. Ha? Personal yun ina-apply. And the good thing is, pakinggan nyo po ito, kung sakaling kayo po ay meron ng Loyalty Card Plus or Land Bank Cash Card,
Madali na po ang pag-apply ng loan na hindi na kailangan pumunta pa ng branch. Pupunta lang tayo sa ating official website. Nandoon yung www.pagibigfund.gov.ph. Sa e-services, makikita nyo na yung virtual pag-ibig for members. And once nakinlik nyo po yun, makikita nyo po doon yung susunod na may kiklik lang kayo na po, yung tick box para mag-proceed. And then, i-click nyo lang kasunod yung apply or manage loans. At syempre, kung short-term loan po, click nyo lang yung short-term loan and multi-purpose loan. Pili ka lang kung 2 or 3 years ang gusto mong i-select po doon. Doon nyo i-upload yung clear photo sa front page, yung ating fully accomplished na multi-purpose loan application form or calamity loan application form. May makikita kayo dun sa form na desired loanable amount. Pwede nyo i-indicate dun yung word na maximum. Kagaya ng tinalakay natin kanina, pag sinabi nating maximum, it is the 80% of your total pag-ibig regular savings po. Okay? And then, bahala kayo pumili dun kung 2 or 3 years ang gusto nyo piliin. Pagdating ho dyan sa aming website, hindi nyo na kailangan mag-login. Okay? Except na lang kung ang manning agency ninyo, yung mga SIMA nating nanonood, ay member na po ng Virtual Pag-ibig for Employers, papasok talaga tayo dun sa app at automatic i-approve na lang yun ng inyong manning agency. Yun ay kung sila po ay nagde-deduct nga, no, ng hulog ng monthly amortization ng seafarer. If not, ay ganun po ang gagawin nating step mga kabayan, mga kakamustahan natin. Sa online po sa pamagitan ng official website ng Pag-ibig, no din na mag-login, i-upload nyo na yung clear photo ng inyong accomplished MPL or calamity loan form, declaration of income. Doon sa backpage kasi, instead na backpage ng mismong form, yung declaration of income na na-accomplish natin, yung i-upload natin. And then, clear photo ng inyong passport or any valid ID po na hindi delaminate or digitized government issued, and yung photo ng inyong Land Bank Cash Card or Loyalty Card Plus. And then selfie na hawak yung dalawang IDs, no? Yung ating Loyalty Card Plus at or di kaya yung ating Land Bank Cash Card at saka kung ano man yung ID na pinasenta like passport. Okay? And then makikita nyo rin yung status, no? So kung na-approve na ba, ay makikita nyo rin doon once na na-accomplish natin at successfully sent yung ating application para sa ating multi-purpose loan or calamity loan. So sa mga wala pa pong Loyalty Card Plus, don't worry, pag uwi nyo dito, you can visit any branch. Good news po, no? Sa amin po sa Ayala Malls, Manila Bay, no? May OFW Center ho kami na bukas ho kahit Sabado po. Yung Ayala Malls, Manila Bay na malapit yan sa may City of Dreams dito po sa may Paranaque, okay? So kung within Metro Manila po kayo, bukas yun until Saturday ng 10 a.m. to 5 p.m. po. Magdala lang kayo ng original valid ID. At the same time, kung meron kayong photocopy lang naman, no? Kahit PSA or NSO issued na birth and marriage certificate kung kasal ka na, para kung may mga kailangan i-update or i-correct sa info, ay magawa na siya at the same time dun sa natura nating sangay ng Pag-ibig. Sa amin po yan sa OFW Center po. Or kung nakabisita ka man any nearest branch ng Pag-ibig, pwede naman po. Tiyakin nyo lamang whether maglo-loan or kukuha ng Loyalty Card Plus na dapat may latest na hulog ng mismong buwan na to. Napaka-abot kaya naman dahil lang hulog natin ay pumapalo lang naman ng 400 pesos yung pinakamababa kada buwan. But kagaya na binanggit ko kanina, why not na i-upgrade mo ang hulog mo, no? Pwede mo gawing saktong 1,000 na o saktong 500 po, no? Dahil over time, naiipon mo yan, tumutubo yan, compound ang dividends at wala pang withholding tax. At kagaya nga na binanggit natin, pag may 2 years na hulog na po, pwede na mag-apply ng loan sa Pag-ibig through cash man yan sa pamagitan nitong short-term loan. At ito na, yung topic natin ngayon, pwede ka mag-apply ng housing loan. Okay, so pakikita na natin yan. Ano po ba itong housing loan ng Pag-ibig Fund? Of course, ito po yung ating bahay, no? It's either our own dream house o yung talagang kailangan natin natirahan or di kaya future investment. Yung iba kasi ginagawa dito, pinauupahan po nila, pinapa-Airbnb o di kaya balang araw, balak din nilang ibenta. Wala namang talo pag nag-invest tayo sa property kasi over time po nag-a-appreciate ang value. As long as residential po dapat yung property, given po na may malinis na titulo. Okay? Kaya po dapat dito titulado po yung property. Hindi lang po siya sasapat po na may rights o di kaya ay may deed of sale. Kailangan po ay may clean title at residential yung property. So kung sakaling yung property nyo ay commercial type, business or agricultural or industrial, kailangan muna ma-transfer.
Okay? Or ma-change into residential po. Kasi yun lang yung pwedeng i-cover ng ating Pag-ibig Housing Loan. So dito po, pwede kang bumili ng property sa isang individual na nagbebenta ng property, or pwedeng sa isang developer, or pwede rin kayong tumingin dun sa acquired asset namin. Naman previous episode, tinalaki na natin yung acquired asset. So baka mas makamura po kayo. So ano bang pwede natin gawin sa housing loan? Ano bang features nito? First, maximum na naloloan natin is up to 6 million pesos. And because up to 6 million pesos yung pwede ma-loan, allowed din po yung multiple loans. Ibig sabihin po, halimbawa may nakita si Juan de la Cruz na worth 3 million property sa May Bulacan. May nagustuhan pa siyang worth 2 million property. Saan? Sa May Cavite. Pwede niya bang sabay i-apply yun sa housing loan ng Pag-ibig? Of course, yes. Dahil yan po ay hindi naman dapat lumagpas lang ng 6 million. Pwede isa hanggang 2 o 3 properties yan kahit sabay-sabay nyo i-apply. Basta hindi lalagpas ng 6 million yung total value ng 3 properties na yon, and given na kakayanin pa rin ang inyong kapasidad, yung inyong capacity to pay, okay? Maximum of 30 years, yung pwede nating maging loan term. Siyempre, kung 35 years old and below ka, pasok ka pa dyan kasi 70 yan minus your present age. Pero kung sakaling tayo po ay more than doon sa edad wala namang problema. You can pay that within 20 years or kahit ilang taon yung applicable sa inyong capacity to pay at sa edad po ninyo. At yung nakikita nyo pong ito, yung no prepaid penalties, ang maganda yan, halimbawa na entitled kayo sa 30 years, nagkapera na tayong bigla, na kaya na natin bayaran yung pinaka total balance, maganda sa Pag-ibig, okay na yung cut na rin yung pati interest. So ano ba pwede natin gawin sa housing loan ng Pag-ibig? So ito na po, pakikita po natin. So una po, kung bibili kayo ng bakanting lote, okay? As long as hindi lalagpas or maximum of 1,000 square meters, pwede po yan dito sa Pag-ibig Housing Loan. Ganun din kung bibili tayo ng fully developed house and lot, townhouse or condominium unit, even inclusive of parking slot yan. As long as ito ay tinatawag nating ready for occupancy na. Dapat natitira na at hindi dapat pre-selling. So kung pre-selling pa rin yung property, ay kailangan muna maging ready for occupancy bago natin siya i-apply sa housing loan ng Pag-ibig. Ngayon, ito po, kung kayo magpapakonstruct, magpapagawa, magpaparenovate, no, pwede rin niya sa housing loan ng Pag-ibig Fund kahit isabay nyo na po yung installation ng solar panel. Basta given, kung ang layunin nyo ay itong magpapagawa, magpapa-improve, magpapa-renovate, dapat yung titulo ng property ninyo, it's either nakapangalan na po yan mismo sa inyo o sa pangalan ng buhay na kamag-anak po ninyo. Okay? So kung di pa nakapangalan, of course, transfer po muna. Meron din tayo mga properties kasi na binabang financing. Okay? Halimbawa, gusto niyo ipasok sa Pag-ibig, since na-compare nyo, mukhang mas makamumura pala ako, mas makatitipid. Kung sa Pag-ibig ko i-apply, pwede ba yung sa bangko ko na home financing ilipat natin sa Pag-ibig? Ano pong sagot? Opo, pwede naman po. Sa kondisyon sa mga sumusunod, una, kung pumapayag yung bangko. When we say pumapayag, o pag sinabi natin pumapayag yung bangko, ang kahulugan po niyan, yung sole mortgage ng property, solely ililipat na lahat yon sa Pag-ibig Fund. So definitely, kung payag si bangko, ang kasunod na titignan kung may at least 1 year na po ba kayo naguhulog dun sa naturang financial institution na bangko na yon, at given na malinis yung records nyo sa kanila, may bayad na kayo at least 1 year at malinis ang records nyo, ibig sabihin, wala kayong arrears kahit isang buwan. So kung pasok tayo dun sa checklist yon, yan po, sakto po, pwede nyo nang i-apply sa Pag-ibig Housing Loan na ang purpose po niyan ay refinance an existing housing loan. At sino yung pwedeng mag-loan sa housing loan ng Pag-ibig? Who may borrow po? Ito po, titignan po natin. So, who may apply? So, syempre, nandiyan pa rin yung binabanggit natin kanina na may at least 2 years or equivalent sa 24 months na hulog, given na may latest na hulog po tayo. Okay? So, kung ngayon ay February, edi hulugan nyo lang yung present month po. 400 pesos lang naman yung regular na hulog natin. So, sa pagdating naman sa age, not more than 65 years old at the date of loan application, and it's not more than 70 years old at the date of loan maturity. And of course, the member or the borrower should have a legal capacity to acquire and encumber real properties in the Philippines, and no Pag-ibig housing loan that was foreclosed, canceled, bought back, or voluntarily surrendered.
if so happen na kanina binanggit na natin yung short-term loan, paano to sir? Gusto ko mag-housing loan, kaso may short-term loan din ako. Pwede bang magkasabay yun? Pwede po. Ganun din, kung may short-term loan ka, ay kung may housing loan ka, balak mo mag short-term loan, kailangan lang po ay walang arrears at updated ang hulog. Kahit active pa yung loan po natin, ha? Emphasize lang natin itong pang-apat na, yung pang-apat na nakikita natin, dapat po ay wala kang history sa pag-ibig na nag-loan ka before at na-foreclose, kinancel, or na-bought back, or sinurrender natin voluntarily. Kasi pag ganyan, dyan na pumapasok yung blacklisted na po tayo. Sa housing loan lang naman, okay? But with other benefits, hindi naman po tayo mabablacklist po. So, tinitiyak lang natin na ganun lang po, ha? Next po, sa ating housing loan, so, gaano ba kalaki maluloan natin? Kanina sinabi na natin up to 6 million. Pero ang tanong, paano ba kino-compute chance? Ano ba pinagbabasehan ng pag-ibig kung magkano yung maluloan ko or yung i-approve sa akin na housing loan? So, i-consider yan base sa pinakamababa sa mga sumusunod. Una, desired loanable amount. Pangalawa, actual need. Kung ikaw ay bibili ng property, syempre po, ang titignan dyan yung selling price, yung nandun sa contract to sell. Kung refinancing naman, yung sa bangko, lilipat sa pag-ibig, yung outstanding loan balance pag sinabing actual need. Kung magpapagawa, magpapatay, magpapa-renovate or home improvement, ang titingnan naman yung total construction cost. Kaya pagdating nga dyan, nangingi na tayo ng building plans with bill of specification of materials na gawa dapat po ng licensed engineer or architect. Sa capacity to pay din, titingnan din po yan. Ang pag sinabi natin capacity to pay, ito po yung 35% of your gross monthly income. And yung loan to collateral ratio na tinatawag, kapag up to the economic housing limit, 95%, actually yun yung kaganda sa pag-ibig, no? Up to 95%. Over the economic housing loan limit up to 6 million ay 90% po. Anong ibig sabihin nitong nakikita po natin? So halimbawa po, ako po yung maglo-loan. Ang desired loanable amount ko po ay 3 million pesos. Okay? Sa capacity to pay ko sa sweldo ko, ay pwede ako mag-loan din up to 3 million. Tapos, yung loan to appraisal value ratio, nagre-range lang siya ng 2.5 million. Sa actual need din, ang nakita lang po sa akin, kasi bibili ako ng property, ay 2.5 million. So kahit desired loanable ko yung 3 million, kung ano yung pinakamababa doon, yung 2.5 million, yun yung susundin po. Kagaya na nakikita niyo po dito, the lowest value from the list provided shall be your loan amount. So para naman ito naman sa mga for developer assisted housing loans, up to the prevailing maximum limit for socialized housing loan, the LTV ratio, okay, o LTV ratio shall be 100% provided. The developer's license to sell is for a socialized housing project and the loan purpose is for the purchase of a residential unit. Next po. So natalaki na natin gaano kalaki pwede mahiram. Ano na ba yung interest rate po ngayon? So mamimili po kayo ng fixing period. So 1-year fixing period ay nag-range siya ng 5.7% o pumapatak ng 5.7%. Ang maximum na po, actually mukhang luma na po pala to, no? Pero ang maximum po ngayon is 9.7% po. So ano po itong repricing period? Halimbawa pinili nyo ay 3 years. So within 3 years po, walang paggalaw na mangyayari. So kahit medyo magtaas ng konti, market base kasi, market risk base kasi yan. So ito po ay pwedeng bumaba, pwedeng tumasa, pwedeng same lang, walang paggalaw at all. Pero within that 3 years, kung 3-year repricing na pinili mo, nakapako lang siya sa ganun. Pero after 3 years, kung medyo bumaba or tumaas, magkakaroon siya ng pagbabago po. Okay? So, ganun din. Kung pinili mo yung 30 years fixed period, which is sa ngayon, 9.7 na po ito, ha? So, hindi siya magagalaw on your entire loan amortization payment. Okay? Or entire payment term sa housing po. Next po. So, tinalaki na natin gano'n ka pwede mahiram, yung interest. Ito na po yung sample computation. By the way, sa aming official website, available po dyan yung tinatawag nating housing loan calculator. So, kung wala, ito yung sahod mo, magkano yung pwede mo ma-loan kung sakali. O kaya kung ito po yung inyong na loan, magkano magiging monthly natin, available yan sa official website ng Pag-ibig, yung housing loan calculator. Declaration lang, or ang tawag dito, yung ating disclaimer, monthly amortization figures are exclusive of insurance premiums and are based on the interest rate under 3-year repricing period
based on July to December 2022 rate. So, halimbawa kung may 1 million ka, ang gross monthly income required, papatak dapat ng 17,824.85 at papatak lang ho ng 6,238.70 magiging monthly amortization ninyo. Doon na tayo sa pinakamataas kung 6 na milyon ang na-entitled do sa inyo na loanable amount. So, yan po, no? Ang gross monthly income is nasa 106,000 plus at ang monthly amortization nyo for 30 years in a 3-year repricing period ay possible po, ito na po yung 37,000 plus po. Sir, paano po? Halimbawa, interesado akong mag-loan ng worth 4 million pesos. Okay, sa 4 million po, ang required gross monthly income, 71,000. Kaso sir, ang buwan ng sahod ko lamang po ay 40,000. So, kulang pa ng mga 30,000 plus para pumasok ako dito. Pwede po ba mag-enjoy na ko or isali ko yung aking kapatid or kung sino mang kakilala para dalawa kami na magpapasa ng aming proof of income para ma-approvean kami sa ganitong loanable amount ng 4 million? The answer is yes. So, sino-sino ba ang pwede maging co-borrowers? Ang requirement ay kailangan may active membership sa Pag-ibig, given na may at least 2 years na hulog. At syempre, papakita niya yung proof of income para i-combine po yun. Kahit hindi mo kaano-ano to ha, i-combine po yun para pwede kayong pumasok at ma-approve dun sa desired loanable amount ninyo if ever na makitang yun yung inyong pangangailangan po. Next po. So, this is another sample computation naman. Ito naman yung consideration of net take-home requirement for employees in government sector po. Okay? So, yung mga yan, makikita natin yan online po. Next po. Sa ating housing loan pa rin. So, with that, yan na po yung sample computation. By the way, sa ating pong housing loan po, ay pwedeng nyo na pong ipa-pre-screen yung requirements ninyo, no? Para hindi na ako kayo mahirapan pagpunta sa branch, makumpleto nyo na agad-agad. Nakalista naman sa aming official website. Napaka-basic lang naman yan. 7 lang naman yan usually. Yung accomplish natin na 2 kopya po na 2 beses natin pinilotan originally, yung ating pong housing loan application form, downloadable yan sa aming official website. 1 valid ID, kagaya ng passport, no? Okay na po yan. Tapos po yung certified true copy ng title, ha? So, dapat po certified true copy. Nandiyan din po yung updated na amilyar at real estate tax po natin. So, yan po yun, ha? Yung amilyar o real estate tax at saka yung declaration of tawag dito, tax declaration ho, na pares na kinukuha yan sa mga munisipyo ng inyong kinatitiran or kukuning bahay po. Panglima po, yung ating pong proof of income. Pag sinabi natin proof of income, kung OFW kayo, mga ma'am and sir, ito po yung present employment contract ninyo. Hindi po dapat ito yung nababaan na o yung nakalipas na kontrata, dapat present employment contract. So, lalabas yan, dapat active kayo nagtatrabaho ngayon bilang OFW. At the same time, pang-anim, kung sakaling tayo po ay maglo-loan na bibili ng property, ang pang-anim na requirement is yung contract to sell. Pero kung magpapagawa naman tayo bilang nasa atin na yung titulo ng property, halimbawa, ang requirement lang dyan yung building plans with bill of specification of materials. Nagawa dapat ng licensed engineer and architect. Yan yung pang-anim. At ang pang-pito ay meron po tayong tinatawag na vicinity map sketch. Ibig sabihin kasi bibisitahin ng Pag-ibig personally yung property i-apply ninyo. So, ida-drawing nyo lang ng malinaw doon at ilalagay yung mga landmarks para alamin namin kung paano personal pumunta sa property kasi i-appraise nga yung current value ng ating property po. At meron din tayong sasagutan na tinatawag na health declaration form. Kung may co-borrower po kayo, syempre kailangan din ng proof of income niya, yung present employment contract with compensation at yung kanyang 1 digitized government issued valid ID. At the same time, ay kailangan din po na may fill outan siyang form. May separate form po para sa housing loan co-borrower po. At ang maganda po dyan, pwede nyo nang i-ano ho yan online. Ipa-pre-screening nyo na yung requirements nyo. Para makita kung may mga kulang pa ba or may mga dapat pang idagdag po, no? So, with that, by the way, yung ating pong housing loan po, no? Kung gusto nyo pong halimbawa ay tumingin ng mga properties naman sa acquired asset, natalakay na rin natin yan sa ating mga previous episode, pwede rin kayong tumingin po doon. Baka mas makamura po kayo at mas madali. Bisitahin nyo lang personally yung ating pong mga properties po. Alam nyo po maganda sa housing loan,
ay kasama po sa binabayaran nating monthly amortization, meron tayong tinatawag dyan na insurance coverage po, no? May fire and other perils, mortgage redemption insurance. So, yun po yung kagandahan po niya para whatever happens to the borrower, at least po insured po yung kanyang property na pinasok sa pag-ibig. At syempre, nakikipag-partner tayo sa pag-ibig dun sa mga lehitimo at mapagkakatiwala nating institusyon na nagbibigay or nagkakaloob ng ganyang serbisyo in terms of insurance. So, napakaganda mag-loan sa pag-ibig, sapagkat alam niyo po ba yung nakokolekta nating interest galing niya sa mga binabayarang monthly amortization sa housing man yan o short-term loan. Yung mga kinokolektang yan pinagsasama-sama po. At yan ang dinidivide sa lahat ng member. Kaya ang tawag natin yan ay dividends. And speaking of dividends, nitong nakaraang February 27, last Tuesday, during our chairman's report, ay in-announce na magkano po or kung anong rate ng tinubo ng ating dividend or kung ano ang dividend rate natin last year of 2023 para sa ating regular savings ay 6.55%. At para sa ating modified pag-ibig 2, ang dividend rate ay 7.05%. In-announce din natin yan sa ating official FB page, sa ating official website, at syempre, inilathala na rin ng iba't ibang media. So, nakatutuwa po, consistently ay mataas at competitive ang ating dividend rate. At nakatutuwa pa dito, walang withholding tax po. So, saan ka ba nakakita na nag-ipon ka na mataas yung pwedeng tubuin or kitain ng ating hulog sa pamamagitan ng dividend rate at walang withholding tax at government guaranteed. So, napakagandang programa po ng pag-iipon itong ating pag-ibig. At syempre, pag nangailangan bigla, you can use your regular savings para po sa ating short-term loan and housing loan po. Okay? So, sa mga nag-iisip na bumili ng bahay at gusto makamura-mura, wag na kayong lumayo pa. Kung pag-ibig active member ka, may 2 years na hulog at latest na hulog, pwede na po kayo mag-apply, no? I-complete nyo lang yung mga requirements. So, by the way, sa kontrata, kung ang pinag-uusapan natin yung requirement kanina, employment contract with compensation, kung yung kontrata po ay nasa salitang banyaga, no? O kaya nakasulat pa sa salitang banyaga, kailangan muna ipatranslate muna sa English yan, ha? So, baka may magtanong po. At syempre, kung nasa ibang bansa kayo or nakasakay kayo sa barko, mga kabayan nating nakikinig at nanonood po ngayon, magbigay ho kayo ng original special power of attorney na nanotarize dito sa representative po ninyo. Kung nasa ibang bansa kayo, syempre, kailangan dumaan yan sa Embahada ng Pilipinas o i-apostil ho natin bilang katunayan na kayo po mismo yung lumagda doon sa naturang special power of attorney. Pero kung nandito kayo sa Pilipinas, bago kayo umalis, dapat ay mapirmahan, mapilautan ninyo at mapanotaryo. Para yan po yung kikilalanin ng pag-ibig kung sino man yung authorized representative ninyo na mag-transact or magbigay ng mga requirements sa inyong housing loan application po. Okay? So sa mga kababayan po natin, napakadali lang i-achieve ng ating pangarap na bahay sapagkat meron tayong kaagapay na pag-ibig fund na matutulungan tayo maabot ang ating dream home at maisagawa ang ating pangarap na talaga nga naman magkaroon ng disenteng bahay sa affordable na pamamaraan. Okay? So with that, yan po ang ating topic ngayon na housing loan. And a quick recap earlier on the short-term loan. Basta may 2 years na hulog at updated pag-ibig savings ay pwede na makagamit ng ating loan programs po. Okay, so ngayon ay magbibigay daan lang muna tayo para sa ilang mahalagang paalala at itong panoorin. At syempre, huwag kayong aalis dahil magbabalik pa live na live dito sa ating studio sa Kakampi ang Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Don't go away! Sa ngalan ng pag-ibig, handa akong gawin ang lahat. Handa akong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa'yo. Kaya sa ngalan ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap. Sa susunod na kabanata, isa lang ang ating aasahan. Ang pag-ibig housing loan. Ano man ang ating pangailangan,
may hulong na bagay sa atin. Simple man o grande ang tulong natin, posible dahil sa kanya ng lowest rates. Pamatagalan ng ating samahan dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya ng ating bayaran. Para sa iyo, para sa akin, para sa pangarap natin. Lahat gagawin, lahat tatahakin. Sa ngalan ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap. Bago ako magmahal ng iba, mamahalin ko muna ang sarili ko. Mag-iipon muna ako ng pag-ibig. Pag-ibig Regular Savings. Earn 25 times more sa contributions mo. Ang contributions mo, ipon mo. Mas malaking contribution, mas malaking ipon. I'm worth it. I deserve pag-ibig. Alright, so nagbabalik po muli tayo sa ating programang Kumusta na ang Pag-ibig Mo? Okay, so ngayon mga kasama po, no, kanina kung napakinggan niyo po yung ating pong commercial, no, kung nasubaybayan niyo po, nandoon po yung pinicture ho natin yung regarding dun sa ating housing loan, virtual pag-ibig, and short-term loan po. Talaga nga naman pakinabang po, no? Yan po yung mga pagiging membro ng pag-ibig tas pag-active. Pag oras ng pangangailangan ho, tsak naman kagamit-gamit yung ating mga loan programs po. Okay? So with that, ay magpapatuloy na po tayo sa ating programang Kumusta na ang Pag-ibig Mo? At ngayon, ay tayo po itadako po, no? Tignan po natin kung meron po ngayong mga latest job posting mula po sa website po ng DMW, no? Ng Department of Migrant Workers. Sa mga kababayan po natin, sumusubaybay po, shoutout po sa lahat ng nakikinig, sumusubaybay ng live po sa atin, nasa barko man kayo or nasa ibang dako ng mundo, ay kayo po ay napifeel at home pa rin dito sa ating kumustahan, dito sa Kumusta na ang Pag-ibig Mo, no? So, recently ho, ay pinagdiwag natin ang Araw ng Pag-ibig. At ang Pag-ibig Fund at the same time, this February ay in-announce na po yung ating dividend rate through our chairman's report this last February 27. And the good news ho, kung di nyo naabutan kanina, ang ating pong dividend rate for regular Pag-ibig savings is 6.55% and for the MP2 is 7.05%. So competitive, at the same time patuloy na tumataas, at ang maganda po dyan mga kabayan, mga kakumustahan, walang withholding tax at government guaranteed po. Okay? So naka-ready na kaya ang ating list ng latest job posting? Okay, so ito na po, no? So titingnan po natin ngayon yung ating latest job posting mula po sa official website ng DMW. So nandito po sa United Arab Emirates ay nangangailangan po sila ng 10, no, na babysitter, no? So ang company po nito ay MAF Domestic Worker Services Center. Yan. Sa Landau Under naman ay sa Australia naman po ay nangangailangan po sila ng isang baker. Dito naman sa Oslanka nominees. Okay? Sa UAE naman uli ay merong Sham na kailangan na house cook
under MAF Domestic Worker Services Center. At sa Sri Lanka uli, sa Australia ay 3 pastry cook ang kanilang kakailanganin po. Okay? At dito naman po sa may Australia naman ay meron car detailer, no? Na kaya kailanganin ng Chalk West Limited po. 4 po ang kailangan po nila. Okay? Sa UAE naman din po ay nandiyan din po ang 75 vacancies para sa domestic helper po. Yan po, as of this January 2024, yan, pero patuloy pa rin po yung may job posting. Apply lang po tayo, no? Kasama po yan sa mga open na pwede nating apply, yung mga nangangarap makapang ibang bansa po. Okay? So, yan po yung mga nakita natin. May draftsman din po, na kailangan sa Saudi Arabia. Under sa company pong itong Al Maskan Al-Taki Company for Contracting. Yan, nandiyan din sila. Hair Today. 4 na hairdresser sa Australia pa rin po yan. At 4 na specified po female hairdresser. 2 po yan, no? Under Nile Reef Company sa Saudi Arabia. 1 kitchen worker male ang kailangan sa Royal Factory for Food Products sa Saudi pa rin po yan. 1 manager ng customer service sa Chalk West sa Australia. 2 motor mechanic ang kailangan sa Chalk West sa Australia pa rin. At sa bansang Australia pa rin, Hanlon Industries naman to 10 na metal fabricator o boiler maker. 4 naman na metal fabricator and machinist sa Clarkin Sheet Metal. At sa Bulin ay mayroong 4 na metal fabricator and machinist din. And sa UAE, 1 nurse assistant ang kailangan sa Al Serayat Home Healthcare Center. At Performance and Quality Center for Maintenance Company naman ay 1 vehicle painter naman sa bansang Saudi Arabia. And 5 trade person, painting trade person ang kailangan sa Australia. 5 ho yan sa Geelong Galvanizing Limited. Sa United Arab Emirates uli. Ito, marami-rami po ito mga kabayan, 49. Okay, Specialist Disabled Care ang kailangan sa Al Serayat Home Healthcare. At isa naman ang kakailanganin sa Specialist Disabled Care sa bansang UAE pa rin yan, sa Al Serayat Home Healthcare. At sa bansang Poland, ito po, 20 or 20 po ang kailangan na welder under sa company na Polmars Polkas. At sa Australia pa rin, 7 ang kailangan na welder sa Hanlon Industries. At sa Geelong uli ay 10 na welder ang kakailanganin. Sa bansang UK or United Kingdom ay may 8 care worker under po sa Catherine Lodge Residential Home Limited. And sa Australia ay 10 workers, no, sa sheet metal ang kakailanganin sa Clarkin Sheet Metal Limited. Okay? So, ito po yung ating latest job posting mula po sa official website ng Department of Migrant Workers. And, speaking of Department of Migrant Workers, dadako na tayo sa ating balitang OFW. So, itong ating balitang OFW ay mula po, no, sa balita na inihain sa atin mula sa Department of Migrant Workers. At ito po yon. Sa mga seafarers nating nakikinig, mga Pinoy seaman, pwede nang tumanggi na dumaan sa Gulf of Aden. Ano bang meron po dyan sa Gulf ng Aden? So, may karapatan na ang mga Pinoy seafarer na tumanggi na hindi sila sumama sa barkong. Okay, sinasakyan nila kung dadaan nito sa Gulf ng Aden or Gulf of Aden ayon sa Department of Migrant Workers. Sinabi ni DMW Officer in Charge, si Ginoong Hans Leo Kakdak, na mga Pinoy seafarer na hindi tatanggi maglayag sa Gulf of Aden ay maaaring magpa-repatriate at sasagutin ng kumpanya ang gastusin. Tatanggapin din ng Pinoy seafarer ng kompensasyon na katumbas ng 2 buwan na basic wage. Okay? Ang direktiba ay mula sa desisyon ng International Bargaining Forum or IBF na palawigin ang sakop ng high-risk areas sa kabuuan ng Gulf of Aden. Okay? Yung high-risk areas or HRA. Kasama sa expanded HRA, ang buong southern section ng Red Sea at buong Gulf of Aden sa karagatang sakop ng Yemen sa Arabian Peninsula hanggang sa karagatan ng Eritrea sa Horn of Africa region sa Eastern Africa. Ayon pa sa DMW,
dapat di makatanggap na maapekto ang seafarer ng mga sumusunod. Yan, pakinggan po natin ito ha. Una, a bonus equal to the basic wage payable for 5 days minimum plus per day if longer. Okay. Ikalawa, a double compensation in case of death and disability. Ikatlo, a mandatory requirement to increase security arrangements equivalent to ISPS Level 3. So, the expansion of the scope of high-risk areas to include the Gulf of Aden serves as necessary step towards providing stronger protection and promoting stricter security measures to safeguard Filipino seafarers and all seafarers working on board ships navigating in such high-risk areas. Saad sa inilabas niyang payag ni Ginoong Kakdak. Nananawagan din si Sir Hans Leo Kakdak sa mga employer ng mga Filipino seafarers na sumunod sa mga kinakailangang hakbang para maiwasan ang panganib sa paglalayag katulad ng rerouting ng mga barko at maglagay ng armed security personnel. Umaasa din ang opisyal ng DMW na patuloy ang diplomatic efforts upang maibsan ang tensyon na bunga ng kaguluhan sa Middle East. Noong November 2023, 2 Filipino seafarer ang kasama sa mga nakasakay sa chemical tanker na na-hijack sa Gulf of Aden. Noong nakaraang Disyembre, isang container ship na may sakay na 15 Filipino crew members ang tinamaan sa drone attack sa Yemeni Houthi rebels malapit sa Red Sea. Mapalad na walang nasaktan sa naturang pag-atake. Ito ay mula kay FRJ ng GMA Integrated News. Okay? So, sa mga kababayan po nating marino, kung kayo po ay nakikinig at sumusubaybay po ngayon, ay ganap na po itong ibinalita at pinahayag ng Department of Migrant Workers na pwede po kayong tumanggi na huwag dumaan, okay? Na tumanggi na dumaan sa Gulf of Aden. Okay? At nakita po natin, pinakinggan po natin yung mga benepisyo, yung mga karapatang compensation na dapat pong ipagkaloob sa inyo ng inyong mga employer po. Okay? So, that is for our news today sa ating balitang OFW. At ito na nga po, dadako na tayo po sa ating alam mo ba to. Okay? Siguro marahil ang tanong sa inyo, bakit na lang meron tayong tinatawag na leap year? No? Bakit hindi na lang pare-pares na kada taon? May 29 ng Pebrero, no? Bakit meron pang naiba? Okay? So, yan ang pare-pares nating aalamin sa alam mo ba to? Ano ang leap year at paano nga ba nagkaroon nito? Okay, ito na po ang sagot kung bakit nagkaroon ng leap year. No? Ang leap year na tinuturing natin ngayong araw na to, no? Feb 29, no? So, leap year ang taong 2020 kung saan mayroong 366 na araw sa buong taon. At ngayong 2024 ay 366 na araw kasi normally we have 365 days, di ba? Yun yung bilang natin. At dinadagdagan ng isang araw ang buwan ng Pebrero, which is yun yung ika-29. Paano nga ba nagkaroon ng leap year at ano mga paniniwala kaugnay dito tungkol sa pagpapakasal? Okay? Ang tunay na pag-ikot ng mundo ay nakasanayan natin ng 24 oras. Okay? Kasi ang ikot ng mundo, yung isang rotation niya is equivalent to 1 hour. Ito yung, di ba po yung isang buong taon, yan yung revolution. Yung pag-ikot ng mundo sa araw, di ba? Pero kada ano po niyan, kada ikot niya, umiikot din po siya. So, yun yung nagiging isang araw. 24 hours yun. So, ang tunay na pag-ikot ng mundo ay umaabot talaga. Ito po, pakinggan nyo to. Di ba tayo po nakakompute tayo 24 hours ang pag-ikot ng mundo. Pero ito po, sabi po dito, ang tunay na pag-ikot ng mundo ay umaabot lamang ng 23 hours and 56 minutes. So, kung titignan natin, sa bawat araw ay meron tayong kulang na ilan? 4 na minuto. Okay? Yung 4 na minuto na yon ay tinipon natin sa isang araw. Makakaipon tayo ng about 6 hours. Paliwanag yan ng astronomer na si Edmund Rosales sa GMA News ng unang balita noong Biyernes. Kaya kung susumahin umano, sobra ng 6 na oras kada taon, makabuo ng 24 oras o isang araw sa loob ng 4 na taon na idinadagdag sa Pebrero. So yun lang po ang explanation noon. Para maging accurate o exact ang pagbibilang natin ng araw, yung sumusobra na yung kulang na 4 na minuto, pinagsama-sama yun, makabubuo tayo ng 24 hours sa loob ng 4 na taon. Kaya kada 4 na taon ay may tinatalagang leap year. Ito yon, yung
ika-29. So, ito rin po ang isang paglilinaw din. Hindi lahat ng 4 years or 4th year pwedeng maging leap year. May rule dyan na it should be divisible by 4 or 400. For example, yung taon natin ngayon, nung nakaraan na 2020, at ngayon 2024, no? Divisible siya ng 4 or 400, okay yun, walang remainder. Ayon pa kay Rosales. Nagkaroon ng ilang paniniwala rin o pamahiin sa leap year dahil kada 4 na taon lang ito nangyayari. Ano yung mga paniniwalang yun, no? Kapag February 29, pwedeng mag-propose ang babae sa lalaki para makapagpakasal. Hindi talaga siya pamahiin kundi practice na ginagrant ng 5th century sa Ireland, sabi ng astrologist na si Marky Mendoza. Okay, yan o, napaganda pagkakataon to, mag-propose kayo ha. Kasi recently, allergic na yung tao sa proposal, nababalita nila yung mga nagpo-propose, bigla na lang naghiwalay kinalaunan. O, try nyo mag-propose ngayon ha, February 29. Kagaya-gaya nyo yung mga taga-Ireland, mga kumusta, no? Iminungkahi noon ng ikalawang patron ng Ireland na si Saint Brigid kay Saint Patrick, patron din ng Ireland, na dapat hindi lang lalaki magpo-propose ng kasal. Ang ginawa ni St. Patrick, to be fair with the women, ginrant ito para ang sinabi ni St. Patrick, this will happen, pero mangyayari lang ito once every 3 years o sakto na natapat sa leap year. Ayon pa kay Mendoza. Isa sa mga leap year baby ay si Brent Joseph Casero. Sabi ni Sir Brent Joseph Casero, mga kasabayan ko po, mga kababata ko po, isla sila taon-taon nag-birthday. Pero lagi kong hinahanap sa kalendaryo, bakit wala akong birthday? Kasi nga 29 siya. Hindi naman po pwedeng sagasaan ang March 1 kapag February po talaga ako pinanganak. Kaya na-advance ko na ng February 28 o February 27, sabi ni Casero. Mula ito po sa informasyon ng FRJ sa GMA News po. So, nakatutuwa po ha. Happy birthday din po ha. Kung meron tayong mga kamustahan at kababayan na nanonood ngayon na nagdidiwang na kanilang arawan, congratulations ha. Sakto, February 29 ha. Meron kayong pagdiriwang ng araw po ngayon. Ganun pa man, narinig natin yung istorya, no? Kung bakit may mga nagpo-propose ng 29, dahil nga dun sa suggestion ni St. Patrick, no? Na at least mapasok pa dito yung women equality, no? At dahil darating na po ang March, bukas na po yan, ay nakikisa din ang Pag-ibig Fund sa pagdiriwang ng tinatawag nating Women's Month. At syempre, Marso din po, ay umpisa rin po ito ng awareness po dapat natin regarding po sa tinatawag natin na Fire Prevention Month. Naku po, ingat po tayo. Lalo may El Nino sa Pilipinas po, no? Ingat lang po tayo, maging aware tayo sa mga saksakan po natin, sa kuryente at marami pang iba. Ingatan natin ang ating mga bayan. Speaking of bahay, pinaghirapan natin yan kaya protektahan po natin. At kung naghahanap pa kayo ng bahay, ngayon wala pa kayong bahay na matitiran, kasagutan po ang Pag-ibig Housing Loan. O, di ba? At least sa Pag-ibig Housing Loan, hindi lang yan pwedeng i-apply every after 4 years, no? Katulad ng leap year. Kahit hindi pa po dumating ang leap year, basta kayo ay may 24 months na hulog at active contribution or active Pag-ibig savings, ay pwedeng nyo nang i-avail ang ating Pag-ibig Housing Loan. O, di ba? Maganda yun. After mo mag-propose, katulad ng mga nagaganap sa kaugalian sa Ireland, ay meron na rin kayong uuwian na bahay. At sakto sa pagpapalago ng ating pag-ibig sa buhay, ay katuwang din natin ang pag-ibig sa mas marami pang mga mangyayari sa ating buhay. Sa pagpapakasal man yan, sa pagkakaroon natin ng anak, at sa ating pagre-retire. Dahil balang araw, yung mga hulog natin ay nawi-withdraw po. So with that, yan po, natapos na naman po ang ating halos isang oras na talakayan dito po sa Kakampi Online at sa programa natin Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Kaya sa mga kababayan, kakumustahan po natin, patuloy po tayo maghulog ng ating pag-ibig na right now, ang minimum na po natin na regular monthly savings is 400 pesos. At na-appreciate natin yan, lalo-lalo na kung mataas ang ating hulog, kasi over the years, dahil compound ang ating dividends, mas lumalaki po yan at ganda dahil wala po tayong withholding tax na binabawas po sa ating mga ipon. Kaya nga naman sulit na sulit mag-ipon with Pag-ibig Fund. At pag nangailangan bigla, nandiyan po ang ating mga loan programs na short-term loan and housing loan po.
So muli, ay tayo pinagpapaalam muna para sa ating kasulukuyang episode. This is once again, your lingkod Pag-ibig, Erwin Paul David, na nagsasabi na sa pag-ibig ang pinaghirapan ay may katuparan. At tamang-tama, ipagpatuloy natin ang ating paghuhulog at maging aware tayo sa benepisyo at programa ng pag-ibig para ating pare-parehas na makita at maramdaman ang isang pag-ibig na dama ng lahat. Muli, kita-kita tayo for our next episode next week sa same time, same channel, and same media po. At salamat po sa Kakampi Online with our technical assistant here, Sir RV and Ma'am Penny Codemus. Muli ay kita-kita po tayo sa ating susunod na episode dito sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo.